Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. No, it appears that you are imposing Australian culture on your boyfriend and his family. You are in a country where people, no, live a better life because family members help each other. Kaya maayos yung buhay natin, nagtutulungan tayo eh. I don't think that is the profile of a family who would kick out their son. Tama? The strongest defense you can give on behalf of Chloe is a 4-letter word. Young love is the sweetest love. Siguro naman na in love din kayo noong mga bata pa kayo, nung college kayo, no? To be honest, no, walang laban ang mga nanay kapag nagka-girlfriend na ang anak. The mother becomes the past because the girlfriend is the future, no? Kapag ba'y pinapagawa sa iyo ang nanay mo na makakabuti sa iyo, ito ay pagdidisiplina. At sawang-sawa ka na dito. Mula pa lang bata, dinidisiplina na ako, puro sermon. Pero kapag ang girlfriend mo ang may pinapagawa sa iyo na makakabuti sa iyo, ang tingin mo dito, iba, ano? Pagmamahal. Ang sweet naman ni Mahal. Lagi akong pinapaalalahanan for our future daw. When you're young, you're selfish. Naintindihan ko si Chloe and Kaloy. Young love, kapag na-experience nyo yan, maiintindihan nyo si Kaloy at Chloe. You do stupid things when you are young and in love. Kahit yan si Cynthia Carion, kaya laging nakadikit yung Kaloy. Kay Kaloy, di ba, kahit saan magpunta, halos magpalit na yung mukha nila. Nandyan yan kasi nanalo si Kaloy. In time, si Chloe and Kaloy, just like everybody, they'll mature. And the magic will disappear. Kaya let them enjoy it habang nandyan pa yung magic. We all deserve to experience young love. Yung nakakaulol na klase ng pag-ibig. May mga TikTok pa sila, di ba? Yung si Chloe eh. Tapos tuturo niya si Kaloy naman. Yung mga trend na ganyan, di ba? Meron sila. Now, let's defend Chloe. Parang, paano nyo pa i-defend si Chloe? Ang dami nyo explanation na hindi naman siya pwedeng i-defend. Okay. You are in a country where people, no, live a better life because family members help each other. Kaya maayos yung buhay natin, nagtutulungan tayo eh. No? It appears that you are imposing Australian culture on your boyfriend and his family. Na wala kang utang na loob sa magulang mo. Tama or mali yung utang na loob, that's up to you. Hindi sa akin yan. No? I have my own opinion, but I won't tell you. So as not to influence yung discussion natin. You can argue it is his family who is pushing their son away. Sabihin ni Chloe at Kaloy, yung mga magulang ko ang nagpupush sa akin eh. Ayaw ako tanggapin eh. But there is proof that they are not like that. Na itatabo yung anak. Did you see the videos about their everyday life? Si Mr. Yulo, mahilig mag-post ng mga eksena nila sa bahay. 3 henerasyon yung nandun sa bahay nila, ang liit. Nandun yung mga apo, yung anak, yung lolo at lola. And if I'm not mistaken, maybe you can correct me, pati lola sa tuhod nandun. No? So 4 generation. Diba? I don't think that is the profile of a family who would kick out their son. Tama? Add to it that they are in the Philippines, di ba? Beliefs, behaviors, values, customs, and traditions ng mga Pilipino, it dictate interdependence among family members beyond what is normal in other countries. Di ba? Biruin mo, yung grandmother mo nakatira pa sa'yo. So with the cards stacked against Chloe as a girlfriend, di ba? The odds are not in her favor. How do we defend Chloe from her haters? Ito yung magic natin. The strongest defense you can give on behalf of Chloe is a 4-letter word.
love. Chloe loves Kaloy and Kaloy loves Chloe. Tapos, di ba? Tigilan nyo na yung gold digger na panunukso. No? Huwag puro pera ang nasa isip ninyo. Two people are in love. What else is there to discuss? Di ba? How can you hate them? Di ba? Of age naman sila pareho. Single sila pareho. Hindi sila involved sa pogo. Oh. Walang criminal records. Oh, anong problema natin? Anong tutol natin, di ba? Hindi naman parang kabuti lang si Chloe na sumulpot sa Paris nung nanalo ng ginto si Kaloy. Ilang taon na din silang magkasintahan. Young love is the sweetest love. Totoo yan. Iba yung kilig level niyan. Siguro naman na in love din kayo noong mga bata pa kayo, nung college kayo, no? Parang drugs yan. It's intoxicating. Lagi kang high, it's passionate, impulsive, it is hot, no? It's reckless. Yeah. Psst, ganun kainit. With young love, most of the things you do, you are doing for the first time. You've never felt more alive until you experience young love, no? Yung ganong klaseng pagmamahal. To be honest, no? Walang laban ang mga nanay kapag nagka-girlfriend na ang anak. The mother becomes the past because the girlfriend is the future, no? There are so many things you cannot do with your mom that you can do with your girlfriend. Diba? Unang-una, you cannot marry your mom. You can't kiss your mom the way you kiss your girlfriend. You can't have your own family with your mom. Hindi. No? You cannot have kids with your mom. Talo yung nanay. Kapag ba'y pinapagawa sa'yo ang nanay mo na makakabuti sa'yo, ito ay pagdidisiplina. At sawang-sawa ka na dito. Mula palang bata, dinidisiplina na ako. Puro sermon. Pero kapag ang girlfriend mo ang may pinapagawa sa'yo na makakabuti sa'yo, ang tingin mo dito, iba. Ano? Pagmamahal. Ang sweet naman ni Mahal. Lagi akong pinapaalalahanan for our future daw. I've been there. So when I look at Chloe and Kaloy, naalala ko yung una kong seryosong girlfriend noong college. I totally get them. Papunta pa lang sila, pabalik na ako. I remember being out late at night, madaming gabi, just to be with my girlfriend. Tinatakas ko yung sasakyan. Kung hindi, magkukommute ako. We live in Manila. Yung girlfriend ko nasa Muntinlupa. I didn't mind the traffic. Magkita lang kami. No? I would cut classes for her. Now, indulge me for a moment while I share with you my young love story so you can understand the behavior of Chloe and Kaloy. Lagi akong, noong bago pa lang kami ng girlfriend ko, lagi ako nagse-celebrate ng New Year sa bahay ng girlfriend ko. Imbes na kasama ko ang aking ina at mga kapatid na sumalubong sa bagong taon. And I remember, isa sa pinakamasayang New Year ay yung salubong ng bagong milenyo, year 2000. Sabayan pa yan ng Y2K scare, di ba? So, merong konting suspense. Mawawalan daw ng kuryente sa buong mundo, magre-reset lahat ng computers, ang advice, mag-withdraw kayo ng cash sa bangko para kung ano man mangyari, meron kayong pera, etc., etc. Ang saya nun, no? Sasalubungin yung year 2000. Yung girlfriend ko at that time, nurse sa Makati Medical Center. At night duty siya. So, start yung, I think, 10 p.m. ng December 31, 1999, ang start ng duty niya, matatapos kinabukasan. Year 2000 na, January 1st. Ibig sabihin, I cannot celebrate the new millennium sa bahay ng pamilya ng girlfriend ko. Kasi nasa work siya eh. So, dapat nasa bahay ako, no, by default, to celebrate with my mother and my brothers. Alam niyo, doon ako nagbagong taon sa Makati Medical Center para lang makasama ko ang girlfriend ko. Sumalubong sa bagong milenyo. Natulog ako doon sa isa sa mga bakanteng kwarto para sa mga pasyente. Imagine, doon ako natulog sa Makati Med. Wala namang akong sakit. How impulsive, hindi ba?
How immature. Kami, pareho. Oh. That's unprofessional for a nurse. Tama? Don't you think? Bawal yun, di ba? Visiting hours hanggang anong oras lang. Oh, kailangan umalis na lahat ng hindi nurse doon o hindi nagtatrabaho sa ospital. Tinago ako doon sa isa sa mga kwarto because we wanted to spend the New Year, no? Salubungin ang millennium together. Looking back, that was so stupid. Don't you agree? That was welcoming year 2000. My mom died in 2004. Oh. Kung mature na ako noon tulad ngayon, no, I would have spent the New Year with my mother sa bahay namin. When you're young, you're selfish. Naintindihan ko si Chloe and Kaloy. No? Ang daming nakaratay sa ospital na pinipilit makauwi ng bahay para makapag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon with their family. Pero walang clearance ng doktor kasi malubha, they're too sick to go home. Tapos ikaw na mas malakas ka pa sa kabayo, pinili mo pa sa ospital magbagong taon. Wala kaming handa. Ospital yun eh. Nasa ospital kami. Tinulog ko na lang. Oo. Sira ulo eh. Young love, kapag na-experience nyo yan, maiintindihan nyo si Kaloy at Chloe. Oh, you do stupid things when you are young and in love. Kaya ako tuwang-tuwa ako dyan kay Chloe at Kaloy. Parang mga mukhang tanga eh. No? I mean that in a funny and nice way. Na mukhang tanga. And I am saying that as an adult who's been there and have done that before. Oo. Diba? Yung dami nilang pictures na feel nila cute na cute sila, natural yun. May mga TikTok pa sila, di ba? Yung si Chloe eh, tapos tuturo niya si Kaloy naman yung mga trend na ganyan, di ba? Meron sila. Ganyan din kami noong bata pa, kaya lang sinaunang panahon yung teknolohiya, meron lang akong yung SLR na camera, bibili ka ng film, di ba? Picture kami ng picture, tapos papadevelop namin, 1 hour developing. Tapos tuwang-tuwa kami tingnan yung mga pics namin, iba-ibang pose. Feel namin ang cute-cute namin. Ganun eh, young love. So, let's not focus on Kaloy's money. Kaya gold digger yung tawag nyo kay Chloe eh. Kasi doon kayo nakatingin sa pera. Silaw na silaw kayo, hindi nyo na nakikita na they are so in love. And it's a reason for us na nanonood to be happy. No? Ganon din kay Mrs. Yule, di ba? Silaw na silaw din kayo sa pera. Kaya hindi nyo na makita na nasasaktan ng husto ang isang ina. Hindi nyo nakikita yung kalbaryo ng isang ina. Kung hindi nanalo si Kaloy sa Paris, we will move on. The country will move on, hindi ba? Kaloy will be left alone to shoulder the pain of losing. Who will be there with Kaloy para karamay niya? Di ba si Chloe? Kahit yan si Cynthia Carion, kaya laging nakadikit yung Kaloy. Kay Kaloy, di ba, kahit saan magpunta, halos magpalit na yung mukha nila. Nandyan yan kasi nanalo si Kaloy. Kung sabihin natin hindi siya nanalo at si Aliyah Finnegan ang naka-gold, ay hindi mo makikita si Cynthia Carion nakatabi si Kaloy. Kay Aliyah nakadikit yan. Oo. Mukha nila ni Aliyah ang magkakapalit. Girlfriends like Chloe, boyfriends, girlfriends like Chloe, they'll share in the misery, no? Chloe will share just like any other girlfriend. She's going to share the pain of losing, no, with Kaloy. Kaya naman ngayong nanalo, di ba? Deserve ni Kaloy to celebrate with the love of her life, with the love of his life. Deserve ni Chloe to celebrate with Kaloy. Ganun lang yan. And remember, ito ha, makakatulong sa inyo. May advice ako sa inyo. Sabi ko, kaya kayo nanonood dito kasi dapat may natututunan kayo eh. Kung hindi, alis na kayo. Yung girlfriend na kinakwento ko sa inyo, naging misis ko, no? Kasama ko na ngayon dito sa US. She had to go to the United Kingdom and work as a nurse. Kasi walang future ang nurse sa Philippines eh. Hindi ako makasunod agad kasi I was in law school. Kailangan kong tapusin. Kailangan ko maging abogado. It was hard studying na wala yung mahal mo sa buhay. It's also hard na magtrabaho sa
ibang bansa na mag-isa, di ba? But this very simple rule helped us stay afloat. At siguro kung if you're in a relationship, romantic relationship, no? This can help you. Oo, isulat ninyo. Meron na kayong pen and paper? Maikli lang ito. I-post ninyo sa wall ninyo. Shared pain is half the pain. Shared joy is double the joy. I'm sure when Kaloy lost in Tokyo, Chloe was able to help carry the burden, no? The pain of losing. Chloe was able to share the pain para hindi ganun kasakit kay Kaloy kasi hinahati ninyo. So I'm happy for this young couple. I am happy for every young couple, in fact, experiencing young love. Pag naglalakad ako sa park, nakita ko dalawang bata so in love, no, I'm happy for them. Naalala ko yung mga pinagdaanan ko noon. Pero siyempre hindi nyo lang maiiwasan ng mga magulang mag-alala. Kasi with youth, yung kabataan, it comes with inexperience and immaturity. In time, si Chloe and Kaloy, just like everybody, they'll mature. And the magic will disappear. Kaya let them enjoy it habang nandyan pa yung magic. Masarap maging bata. Just let the young couple be. They are so much in love. Let them. We all deserve to be happy. Yun lang yun eh. We all deserve to experience young love. Yung nakakaulol na klase ng pag-ibig. Yung mag-spend ka ng New Year sa ospital kahit wala kang sakit. Hindi mo na mapipigilan yan. What we can do is be happy for Kaloy and Chloe and wish them all the best. Let them enjoy life. Give Chloe San Jose her flowers. Late na ako, napakahaba ng discussion natin. Next episode, si Kaloy naman ang i-defend natin kung may natutunan kahit papano tungkol sa sarili, sa pagiging Filipino mo. No, kung nakapag-reflect ka dahil sa paksa natin ngayon, di ba? Aba, oo nga, no? Naalala ko, napakasarap ng young love. Nabuntis nga ako kasi sabi ng nobyo ko, kung talagang love mo ko, hindi tayo gagamit ng protection. Galit na galit ang nanay ko. You know the drill. Like, subscribe, share. Para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. Nakakapagod si Chloe. Siguro ganun din si Kaloy. Pinapagod ni Chloe. Bakit ba si Kaloy? Hindi ba? Totally nakalimutan na niya ang pamilya niya. Parang si Kaloy yata ang pinakamahirap i-defend sa kanilang tatlo, no? Malalaman natin yan next episode.